9:09 ng gabi. Biyernes dito sa Dubai Marina na isa sa pinakamamahal na tirahan sa buong mundo. Binilang ko ang mga may ilaw na bintana sa isang marangyang gusaling may 70, 2 palapag at huminto ako sa 11. 11 lang sa halos 500 unit. Napakalinis ng labi. Umaandar naman ang mga elebador. Mainit at kontrolado ang chemical sa pool sa ika-42 palapag para sa mga manlalangoy na hindi naman totoo. At ang tower na ito, hindi inabandona. Hindi rin ginagawa. Tapos na ito bukas na bukas, pero halos walang nakatira. Ganito pa lang itsura ng $50 bilyong na ghost real estate kapag sinuri natin. At ang sikretong nakatago rito ay mas kakaiba kaysa sa gustong aminin ng marami. Mula sa ibaba ang skyline ng Dubai, ang pinakaambisyoso sa buong daigdig. Kada ilang buwan, may bagong higanting gusali. May bagong mega development na ibinabandera. May bagong record sa arkitektura na binabasag. At walang humpay ang kanilang pagpupromote. Makikinang na disenyo ng mga infinity pool smart homes na may AI at mga luxury residences na gawa ng mga fashion house at sports car brand. Maglakad ka sa alinmang International Property Expo mula London hanggang Shanghai at Dubai. Ang may pinakamalaki at pinakamagarbong pwesto na nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Isa lang ang mensahe. Mag-invest na kayo ngayon dahil paangat lang ang direksyon ng lungsod na ito. Pero sa likod ng mga salaming dingding na yon, may malubhang depekto. Patuloy ang pagtayo ng mga gusali, pero walang lumilipat. At ang agwat ng itinatayo ng Dubai sa totoong napupunuan nito ay isa na sa pinakamahal na pagkakamali sa modernong kasaysayan. Noong 2011 hanggang 25 inaprubahan ng mga developer ang pagpapatayo ng mahigit 100,000 bagong luxury residential unit sa isang merkado na mayroon ng halos 30,000 bakanting unit. Ayon sa datos na sinubaybayan ng mga kumpanyang CBRE, JLL at lokal na consultancy na Value Strat, ang bilang ng bakanting tirahan sa buong lungsod ay naglaro sa pagitan ng 25 hanggang 38% depende sa distrito at presyo nito. Sa mga ultra-luxury zone tulad ng Palm Jumeirah penthouses, Downtown Dubai branded residences at Dubai Hills mega villas, umakyat na raw sa mahigit 40% ang bakante. Hindi ito mahinang merkado. Ito ay merkado na nagpapatayo ng doble sa bilis ng nakatira. At napakalaki ng perang sangkot dito. Sa pagtatantya ng Knight Frank at Savills, ang kabuuang halaga ng mga hindi nabenta o bakanteng luxury residential inventory sa Dubai ay nasa pagitan ng 40 bilyon hanggang 55 bilyong dolyar nitong kalagitnaan ng 2025. Para sa inyong kaalaman, mas malaki pa yan sa kabuuang GDP ng Jordan. Halos katumbas yan ng ginastos ng NASA para ibalik ang tao sa buwan. Ang pinagkaiba lang, ang perang ito ay natutulog sa mga bakanteng unit na walang nakatira, walang umuupa, at minsan ay walang bumibisita. Kaya bakit nga ba ito nangyayari? Bakit patuloy ang pagpapatayo ng mga bagong gusali kung hindi naman mapuno ang mga luma? Ang sagot ay hindi, dahil sa kapalpakan o maling pananaliksik sa merkado. Mas planado ito kaysa sa inaakala natin at mas nakakabahala. Upang maunawaan kung bakit patuloy silang nagpapatayo, kailangan nating tanggapin ang isang masakit na katotohanan sa ekonomiya ng Dubai. Hindi sila kumikita kapag may lumilipat na tao rito.
Kumikita sila kapag bumibili ang mga tao ng off-plan. Ito ang pinakamakina na nagpapatakbo sa lahat ng ito. Mag-anunsyo ang developer ng proyekto. Maglalabas sila ng mga magagandang disenyo, mag-iimbita ng mga sikat na artista, at makikipag-partner sa mga mamahaling brand tulad ng Bugatti o Versace. Nabebenta nila ang 40, 50 o 70% ng mga unit bago pa simulan ang pundasyon. Magbabayad ang mga mamimili ng 10 hanggang 20% at magsisimula na ang paggawa. Gagamitin ng developer ang perang yon para sa konstruksyon. Kukunin ang tubo at gagamitin ang kita para sa susunod na proyekto. Paulit-ulit lang ang sistema para lumaki ang negosyo. Ang mahalagang punto na dapat nating tandaan ay ito. Ang negosyo ng developer ay hindi umaasa sa mga titira. Ang kailangan nila ay transaksyon. Kung lilipat ba ang bumili, uupahan ng unit, o kukunin man lang ang mga susi. Walang pakialam ang developer doon, basta kumita na sila. Nabayaran na sila, may pondo na ang gusali, at iikot muli ang siklo. Hindi bago ang sistemang ito, dahil marami ring developers sa buong mundo ang nagbebenta ng off-plan. Pero sa ibang bansa, may mga natural na preno tulad ng batas sa lupa, higpit sa pautang, at pagdami ng tao na pumupuno sa mga unit. Sa Dubai, walang kanong preno. Ang lupa ay bigay ng gobyerno. At marami silang murang mga manggagawa sa konstruksyon. Mabilis ang pag-apruba sa mga plano. At dahil pandaigdigan ang merkado, kayang-kaya nilang kumuha ng mamimili sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga ads, property expos at mga influencer. Kaya ang sistema ay nakatutok lang sa bilis ng pagpapatayo, hindi paratirhan. Isang kilalang developer na may hawak na 12-12 ng gusali ang naglunsad daw ng 14 na bagong proyekto sa loob lang ng isang taon. Kahit na wala pang 60% ang nakatira sa mga dati nilang gusali. Hindi ito dahil nagkulang sila sa gawa. Ganyan talaga gumana ang kanilang negosyo. Ang ganitong sistema ay nakakaakit ng ibang klase ng mamimili. Hindi mga pamilyang naghahanap ng bahay o mga manggagawa, kundi mga dayuhang mamumuhunan na naghahanap ng bisa kita o pagtataguan ng pera. Batay sa datos ng Dubai Land Department, mga dayuhan ang bumili sa halos 60 hanggang 65% ng lahat ng ari-arian noong 2024. Karamihan sa kanila ay mula sa Russia, India, China, UK at ilang bahagi ng Africa. Binibili nila ang mga lupain at kondo sa Dubai na parang ginto bilang ari-arian at hindi bilang tirahan. Ang apartment ay instrumento lang ng pera na nagkataon lang na may kusina. At dito na nagiging komplikado ang lahat dahil kapag karamihan ng unit ay pagmay-ari lang ng mga investor at walang nakatira, unti-unting nawawalan ng buhay ang gusali. Kahit na sold out pa ang lahat ng unit nito, may mga gusali na ubos ng unit pero wala pang 20% ang nakatira. May mga lobby staff na naghihintay sa daan-daang tao pero iilan lang ang dumarating. May mga swimming pool gym at lounge na inaalagaan gamit ang malaking budget pero walang gumagamit. Sold out nga pero bakante naman. Ngayon alam ko ang iniisip ninyo. Hindi ba kusang mag-aayos ang merkado paglipas ng panahon? Hindi ba bababa ang upa para may lumipat na totoong residente? Sa teorya sa normal na merkado, kapag sumobra ang supply, bababa ang presyo. Kaya mas marami ang bibili at babalik sa normal ang takbo ng negosyo. Iyan ang turo sa paaralan.
Pero ang merkado ng Dubai ay may kakaibang sistema na nagpapabagal sa pagbabagong ito at minsan ay tuluyan pa itong hinahadlangan. Silipin natin maraming investors ang may hawak ng unit na walang utang sa bangko. Nagbayad sila ng cash. Malaking bahagi ng bentahan ng mararangyang ari-arian sa Dubai ay purong cash, lalo na mula sa mga mamimili sa Russia, India at mga estadong Gulf. Hindi sila naiipit na magbenta o magparkila ng palugi. Walang humahabol na bangko sa kanila. Hindi nila iniisip ang buwan ng hulog. Kaya kapit lang sila ng kapit. Naiwan lang bakante ang mga unit ng ilang taon habang naghihintay ng pagbawi ng merkado na baka hindi naman dumating. Pangalawa, patuloy pa rin ang pagbaha ng mga bagong supply. Kahit tumataas ang bakanting espasyo, tuloy ang mga developer sa paglulunsad dahil mabenta pa rin ang off-plan model. Laging may bagong grupo ng investors mula sa iba-ibang bansa. Nang humina ang pondong Ruso noong 2022, pumasok ang mga mamimiling Chino at Indian. Nang bumagal ang daloy, lumipat sila sa mga taga-Africa at Central Asia. Pero nanatiling bakante ang mga lumang tore. Pangatlo, at ito ang pinakasensitibong bahagi sa politika, may takot at pagtanggi ang kultura at gobyerno na aminin ang problema sa publiko. Tatak ng Dubai ang paglago ambisyon at pag-unlad. Hindi tugma ang datos ng mga bakanting gusali, kaya itinatago ito ng pamahalaan. At kung mapag-usapan man, sinasabi nilang pansamantala lang ito. Ang mga independenteng analyst na naglabas ng negatibong ulat ay nakaranas ng panggigipit na baguhin ang kanilang pahayag. May datos naman pero kailangan itong buuin mula sa pribadong ulat, mga pagsusuri at mga lihim na usapan ng mga source. Walang pampublikong database para sa mga bakanting bahay sa Dubai at tinitiyak kong ang kawalan nito ay hindi aksidente. Inubos ni Priya Menon ang kanyang ipon para sa isang apartment sa Business Bay at sa loob ng 3 taon, siya lang ang nakatira sa buong palapag. Maayos ang kanyang kita at nagtatrabaho siya sa fintech. Pinili niya ang unit sa paniniwalang magiging masigla, palalakarin at puno ng buhay ang lugar na ito. Sa halipang nakuha niya ay malinis, pero nakakapangilabot na tahimik na pasilyo, mag-isang gumagamit sa gym at isang building WhatsApp group na may 9 na miyembro sa toreng may 4 na raang unit. Sinabi niya sa akin na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang katahimikan, kundi ang pakiramdam na binenta sa kanya ang isang pangarap na hindi naman talaga para sa kanya. Kakaibang uri ito ng kalungkutan ang tumira sa isang magandang gusali na tila bodega lang at hindi isang totoong komunidad. Pang world class ang mga pasilidad at napakalinis ng paligid. Ngunit walang tao sa mga pasilyo at umaalingaw-ngaw ang parking. Bakante ang mga tindahan sa ibaba dahil walang sapat na residente para suportahan kahit isang cafe o isang grocery store. Inilarawan ng isang residente sa Dubai Hills ang kanyang gusali bilang isang 5-star hotel na walang mga panauhin. Naroon ang lahat ng karangyaan ng modernong disenyo. Ngunit, wala ang sigla ng buhay na dapat ay kasama nito. Patuloy ang taas ang service charge dahil ang pampublikong pasilidad ay pinaghahati-hatian na lang ng iilang nakatira doon. Sa ilang gusali, tumaas daw ang taunang service charge ng 30 hanggang 50% sa loob lang ng 2 taon. Hindi dahil tumaas ang gastos, kundi dahil kumunti ang nagbabayad. Alamin natin ang kaso ni Marcus, isang Briton na bumili ng unit sa Jumeirah Village Circle noong 2022. Pinangakuan siya ng rooftop lounge co-working space
at magandang swimming pool. Lahat ng ito ay ibinigay naman, pero sarado na ang lounge simula pa noong pang-apat na buwan dahil 12 residente lang ang gumagamit at hindi matustusan ang gastos. Nakakandado na ang co-working space. Bukas pa ang pool, pero sinabi ni Marcus na wala pa siyang nakikitang higit sa 3 tao doon ng sabay. Ito ang lihim na hindi binabanggit sa mga makikinang na brochure. Ang bakanting Maranyang Torre ay hindi lang nananahimik, nagdurugo ito ng pera. Kailangan pa ring ayusin ang mga elevator aircon sistemang pamatay sunog tubo at kuryente kahit walang nakatira. Dilinisin pa ang 60 palapag na tour na nagkakahalaga ng daan-daang libo taon-taon. At sa matinding klima ng Dubai, kung saan ang init ay lumalagpas ng 45 degrees Celsius, ang bakanting gusali ay gumagamit pa rin ng malaking kuryente. Kailangan ng enerhiyang ito para maiwasan ang pagkasira, pagkabitak at amag sa mga saradong unit na walang bentilasyon. Nagbabala na ang mga namamahala ng gusali sa unti-unting lumalalang krisis na ito. Ayon sa ulat ng Arabian Business at mga eksperto, nahihirapan ng ilang toreng may occupancy na mababa sa 15% na mangolekta ng sapat na service charge. Kapag hindi nila mabayaran ang operasyon, napapabayaan ng maintenance. Madalang ayusin ang elevator, marumi ang paligid, at natutuyo ang mga halaman. At dito, nagsisimula ang tahimik na pagkasira ng gusali. Hindi dahil luma ito, kundi dahil walang sapat na tao sa loob para tustusan ang kaligtasan nito. Dito natin makikita ang maling sistema. Iniuutos ng Dubai sa lahat ng may-ari na magbayad ng taunang service charge, nakatiraman sila roon o hindi. Ngunit mahirap itong ipatupad sa mga may-ari na nasa ibang bansa. May ulat na mababa sa 50% ang nakokolekta sa mga gusaling pag-aari ng mga investor. Ibig sabihin, ang mga residenteng totoong nakatira doon, tulad ni Priya at Marcos, ang pumapasan sa malaking bahagi ng bayarin. Sila ang sumasagot sa maintenance ng gusali para sa mga may-ari mula sa Moscow, Mumbai at Manchester na baka hindi naman pupunta rito. Lumilika ito ng masamang siklo. Ang pangit na maintenance ay nagpapalayas sa mga natitirang nakatira na lalong nagpapababa sa kita. Lumalala ang kalagayan at bumababa ang halaga ng gusali. Ang mga investors na nag-aabang ng tubo ay nakakaranas na yon ng lugi. At ang bagong-bagong tour na itinayo lang 3 o 4 na taon ang nakalipas ay tila luma at napabayaan na. Mas nararamdaman ito sa ilang distrito. Sa aking pag-iimbestiga sa Dubai South, nakita ko ang mga nakatayong apartment na halos walang nakatira na. Ayon sa mga ahente, ay nasa mababa sa 10% lang ang may tao. May katulad ding kwento ang ilang bahagi ng Dubailand International City at dulong bahagi ng Jumeirah Village. Hindi sikat ang mga address na ito at wala sa mga brochure ng turismo. Ngunit kumakatawan sila sa libu-libong unit at bilyong-bilyong dolyar na nakatingga lang. Subukan nating lakarin ang mga lugar na ito sa isang hapon at mararamdaman ang nakakagulat na kaibahan. Sementado at may ilaw ang mga daan. Malinis at tapos ang mga gusali. May mga karatula para sa parke at sentrong pangkomunidad. Pero walang tao sa bangketa. Saradong mga tindahan at may nakapaskil na paupahan na sa sobrang tagal ay nanilaw na ang papel sa ilalim ng sikat ng araw. Parang lungsod na itinayo kinunan ng larawan para sa brosur at pagkatapos ay tahimik na iniwan. Maliban na lang na wala talagang tumira rito noon pa man. At ito ang katotohanang ayaw sabihin ng marami sa industre.
Marami sa mga unit na ito ang hindi matitirhan sa orihinal na presyo ng pagkakabenta. Ang agwat sa pagitan ng binayad ng mga namuhunan bago maitayo ang gusali at sa totoong presyo ng merkado para sa renta o muling pagbebenta ay lalong lumaki ng 30 hanggang 40%. Hindi lang ito simpleng pagbaba ng presyo, pagkalugi na ito. At para sa mga individual na namumuhunan tulad ni Priya, tulad ni Marcus at ng libo-libong katamtamang mamimili na nagsakripisyo ng pananalapi para makasali sa sinasabing pinakasikat na merkado ng ari-arian sa mundo. Ang agwat na yon ay totoong pagkawala ng pera. Ngayon, para maging patas at mahalaga ito, hindi naman naging ganap na pabaya ang pamahalaan ng Dubai. Nagpatupad ang pamahalaan ng mga bagong patakaran para tapusin muna ang mas malaking bahagi ng proyekto bago ito ibenta. Pinahigpit ng Real Estate Regulatory Agency o RERA ang mga panuntunan sa escrow account. At may mga pagsisikap na palawakin ng mga mamimili upang mangakit ng mga aktual na tirahan sa halip na mga puro namumuhunan sa pamamagitan ng Golden Visa. Totoong mga hakbang ito. Mahalaga ang mga ito. Ngunit ang laki ng kasalukuyang labis na supply ay sumasapaw sa mga reformang ito. Ayon sa mga hula ng mga eksperto, inaasahang magdaragdag ang Dubai ng isa pang 50 hanggang 70,000 unit ng tirahan sa pagitan ng 2025 at 2027. Dagdag pa yon sa kasalukuyang labis. Maliban na lang kung triplihin ang bilis ng pagbili na walang seryosong eksperto ang nagpapakita, lalo pang lalala ang bakanteng espasyo bago ito bumuti. Ginagamot ng mga reforma ang isang sugat na patuloy pang lumalala. Hindi ang Dubai ang unang lungsod na nagtayo ng mga matatayog na gusali para sa mga taong hindi naman dumating. Ngunit maaring ito ang pinakakakaibang halimbawa ng kahihinatnan nito. Ang mga tila multong lungsod sa China ay naging gasgas na halimbawa sa talakayang pang-ekonomiya. Ang Kangbashi Tiangducheng, mga buong lungsod na itinayo para sa milyon-milyong tao na ngayon ay halos walang laman. Ngunit ang nangyayari sa Dubai ay talagang magkaiba. Hindi ito labis na pagpapatayo sa mga maliliit na lungsod na bunsod lamang ng mga lokal na target ng pamahalaan. Ito ay bunsod ng merkado sa isa sa pinakasikat, pinaka-prominenteng lungsod sa mundo. At dahil doon, nag-iba rin ang epekto nito sa lahat. May mga katulad na babala sa kasaysayan. Ang Espanya bago ang krisis noong 2008 ay nagtayo ng halos 800,000 unit ng bahay kada taon. Mas marami pa kaysa sa Pransya, Alemanya at United Kingdom kung pagsasama-samahin. Karamihan sa mga ito ay para sa mga nagbabakasakaling mamimili at namumuhunan. Nang matapos ang kasiyahan, ang mga baybaying gusali ay giniba dahil mas mura ang magwasak kaysa magpanatili nito. Naranasan din ito ng Ireland, pati na rin sa ilang bahagi ng Australia. Laging pareho ang pattern. Murang puhunan, haka-hakang demand at industriya ng konstruksyon na umaasa lamang sa dami ng transaksyon sa halip na sa totoong pangangailangan sa pabahay. Mas makintab ang bersyon ng Dubai, mas maganda sa Instagram, at nakabalot sa mga salita ng inobasyon at karangyaan. Ngunit ang sistema sa likod nito ay pamilyar sa sinumang nakakakita ng labis na pagpapatayo ng mga gusali. Dahil ang buong halaga ng Dubai sa mga namumuhunan, turista at malalaking kumpanya na pumipili ng kanilang pangunahing tanggapan ay nakasalalay sa isang perception ng tuloy-tuloy na lakas ng hindi mapipigilang pag-unlad
at ng pagiging lungsod ng hinaharap. Kapag ang katotohanan ay hindi na tumutugma sa kwento, kapag ang mga chore ay kumikinang, ngunit walang laman. Kapag ang mga mall ay maganda, ngunit tahimik. At ang pagdami ng tao ay hindi tugma sa dami ng itinatayong gusali. Ang magandang imahe ay nagsisimula ng mabasag. At sa isang lungsod na nabubuhay lang sa magandang imahe, ang lamat na iyon ay may malaking epekto. May isang kataga sa mundo ng real estate na madalas nating marinig kapag lihim na nakikipag-usap sa mga tao tungkol sa Dubai. Tinatawag nila itong magandang kasinungalingan. Kamangha-mangha tingnan ang mga gusali. Mukhang kahanga-hanga ang mga numero sa papel. Patuloy ang paglulunsad. Tuloy ang suporta ng mga sikat na tao. Ngunit sa ilalim nito, parami ng parami ang mga ture na natutulog lang. At habang mas tumatagal na ganoon ito, lalong magiging mahirap na buhayin muli ang mga ito. Kaya saan ito patungo? Batay, sa takbo ng mga pangyayari, may ilang senaryo na maaaring maganap. Sa magandang pananaw ang pera mula sa buong mundo, patungong Dubai ay patuloy na lalago. Bunsod ng kaguluhan sa ibang bansa, digmaan sa Europa, mas hihigpit na patakaran sa Singapore at Hong Kong, at pag-alis ng yaman sa ibang ekonomiya. Ang bagong puhunan na iyon ay tutulong para maibsan ang labis na supply magpapatatag sa presyo at dahan-dahang magpapababa sa bakanteng espasyo sa susunod na 5 hanggang 7 taon. Posible ito, ngunit nakadepende sa mga bagay na labas sa kontrol ng Dubai. Sa mas malamang na senaryo, mas mabilis pa rin ang pagpapatayo kaysa sa bumibili. Mananatiling mataas ang bakante. Patuloy na tataas ang bayad sa serbisyo para sa kakaunting residente na talagang nakatira sa mga gusaling ito. Unti-unting mawawala ang tiwala ng mga namumuhunan sa mabagal na pagkalugi. Kaunting transaksyon, mas mababang presyo, at mas matagal na paghihintay makabenta. Patuloy na lumalaki ang mga gusali. Ngunit, ang agwat sa pagitan ng mga ito at ng totoong buhay ay lalong lumalawak. At sa pinakamalalang sitwasyon na ayaw nating isipin, ngunit lihim na binabalaan ng mga eksperto ang paghina ng pandaigdigang ekonomiya o biglang pagbaba ng pondo na dumadaloy sa Dubai, ay maaring magdulot ng malawakang sapilitang pagbebenta. Babaha sa merkado ang mga unit ng mga namumuhunan. Babagsak ang presyo ng 20 hanggang 30% sa loob ng isang taon. Haharap sa krisis, sa pananalapi ang mga developer na may hindi maibentang unit, at ang kwento ng mga natutulog na tore ay magiging isang malaking krisis sa pananalapi sa mga balita. Walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan nito. Pero habang nakatayo ako sa paanan ng tower na yon sa Dubai Marina, ang may 11 may ilaw na bintana, isang bagay ang malinaw. Isang lungsod na nagtayo ng kinabukasan bago pa man dumating ang sapat na taong titira rito. 50 bilyong dolyar na salamin, bakal marmol, at mamahaling smart home wiring na ginawa para ibenta sa buong mundo. At karamihan dito ay nakatambak lang umaandar ang kuryente para palamigin ang tindi ng init ng disyerto, naghihintay sa mga may-aring bumili ng susi pero hindi naman tumira. Ang pinakamalaking tanong na dapat nating siyasatin ngayon ay hindi kung anong susunod na itatayo, kundi sino ang titira sa mga nakatayo na. At hanggat walang malinaw na sagot dito, patuloy na magtatayugan ang mga gusali, habang ang mga ilaw ay mananatiling patay. At ang pinakaambisosong skyline sa mundo ay mananatiling pinakamahal na ghost town na naitayo kailanman. Kung ang investigasyong ito ay nagbigay sa inyo ng linaw,
sa totoong nangyayari sa likod ng Maranyang Dubai. Mag-subscribe na. Dahil patuloy nating babantayan ang kwentong ito habang umuusad at ang susunod na kabanata ay maaring magbago sa lahat. Ibahagi ang inyong opinyon sa comments. Kung nakatira kayo sa isa sa mga tower na ito at nakita ninyo ito mismo, gusto kong malaman ang inyong karanasan. Pindutin ang bell para hindi rinyo ma-miss ang mga susunod nating pagbubunyag. Malayo pa ito sa katapusan.